Ang ating mobile soil laboratory ay ginawa bilang bahagi ng ating National Soil Health Program or NSHP na may tatlong strategies: SMS, S for strengthening of soil laboratories, M for monitoring of soil health, at S, sustainable soil management implementation on adaptive balanced fertilization strategy. Sa labas ng ating mobile soil laboratory ay may naiuurong na bubong na siyang magsisilbing pasilidad sa pagsasagawa ng mga technical demonstrations at trainings ng ating mga magagaling na laboratory staff. Makikita din sa labas ng ating MSL ang mga equipment na makakatulong sa pagprepara ng ating lupa. Maaari din gamitin dito ang water and soil test kit. Kayang mag-analisa ng 9 na quick parameters. Ang ating MSL ay may 3 pagkukunan ng kuryente habang ito ay nasa mga probinsya. Ito ay ang generator, alternative current, at maging ang ating solar power panel. Ang unang parte ng ating MSL ay ang soil chemistry section na naglalaman ng 18 equipment upang makapag-analyze ng 13 soil chemical parameters at 13 water chemical parameters. Sa ating pangalawang parte ng Mobile Soil Laboratory, Soil Physics Section, ay makakakita tayo ng 6 na equipment na ginagamit sa pagdetermina ng 5 parameters. Ang tekstura, ang pinakaimportanteng pisikal na parametro ng lupa. Ito ay hindi nagbabago sa habaman ng panahon at direktang nakakaapekto sa kemikal at biological na katangian ng lupa. Ang tekstura ng lupa ay binubuo ng magkakaibang kaprasito o granilyo ng buhangin or sand, banlik o silt, at luwad o clay. Mayroong isang paraan na tinatawag na hydrometer method. Sa paraang ito, ginagamit ang isang special na kagamitan na tinatawag na hydrometer upang sukatin ang iba't ibang laki ng mga butil sa lupa. Ang pangatlong parte naman ay ang Soil Microbiological Section, kung saan isinasagawa ang pagsusuri at pagsukat ng yabong at buhay biologikal ng lupa. Ang MSL ay may kapasidad na magdetermina ng 5 biological parameters gamit ang 7 equipment na makikita rito. Isa sa pagsusuring biological ay ang pisikal na pagtingin ng lupa gamit ang microscope upang masuri ang mga nakatirang invertebrates, hayop o insekto dito. Ang paghinga ng makro at mikrobyo sa lupa ay kaya ding masuri sa MSL gamit ang infrared reader. Ang isang buhay at masustansyang lupa ay mayroong madami at may sari-saring makro at mikrobyo na tumutulong-tulong upang mapanatiling mataba at buhay ito. Makikita po natin na ang ating MSL ay kumpleto sa state-of-the-art equipment upang masuri ang chemical, physical, microbiological properties ng ating lupa dahil naniniwala ang DABSWM na lahat ng ito ay mahalaga sa pag-alam ng kalusugan ng lupa para sa tamang dami, uri at timing ng paglalagay ng abono. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ng ating pinakamamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr., at ang ating buting Direktor Gina Padenilo na siyang nanguna sa paglunsad ng ating Mobile Soil Laboratory. Panahon na ng pagbabago,
mag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Ipagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin muli si Secretary Laurel upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to the Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel. Please take your seats. All of our officials from the Department of Agriculture that are here, puro mga excited dahil sa wakas nagkaroon na tayo ng soil slab. The Management Committee and staff from the Bureau of Soil and Water Management, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw, tayo ay magpapasinayan ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa Pilipinas. Hindi dapat ganun. Ba't naging ngayon pa lang na yung una? Dapat 30 years ago pa ito eh. Kailangan siya. Ang sinabi, nagkikwento nga kami ni DB, and I was just telling him, hindi namin kami sa Ilocos dati, hindi namin masyadong nararamdaman. Dahil meron kaming MMSU. Kaya yung soils analysis na kinakailangan ng mga sanghera namin, yung irrigation association namin, yung mga cooperative, doon dinadala. At pina-finance naman ng provincial government. Pero nung umikot-ikot na ako, nakita ko na hindi talaga alam ng ating mga magsasaka kung paano gamitin yung fertilizer, paano gamitin yung pesticide, kailan ilalagay, ano nang lagay ng kanilang lupa, kailan kailangan magpatubig, kailan yung sumobra naman ng tubig, sayang, kailan pipigilan, lahat ito ay hindi alam ng mga magsasaka. Native talent lang ang kanilang ginagamit. Tinitignan lang yung, meron kami mga farmers sa Ilocos, tinitikman yung lupa para malaman kung may acidity. Oo, talaga. Kumusta na dito? Kukunin nyo na. Amoy-amoy. Ano ginagawa mo? Pero ganun na lang. It was a very inexact science. Alinsunod sa National Soil Health Program, ang Mobile Soil Laboratory o MSL ay sumasailalim sa ating layunin, may lapit ang mahalagang serbisyo ng pagsusuri sa lupa sa mga lugar na lubos na nangangailangan nito. May kakayahan ang MSL na magsuri ng higit 40 chemical, physical at microbiological parameter ng lupa at tubig. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang ating mga magsasaka na masigurong malusog ang kanilang lupa, ang pundasyon ng mas mataas at mas masaganang ani. Tumatayo rin ang MSL bilang isang sentro ng kaalaman. Ang MSL ay nagsisilbing pasilidad para sa training at pagtuturo ng mga bagong teknolohiya at bagong pamamaraan. Sa pamamagitan ito, magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na makapagsanay upang mas maunawaan nila ang potensyal ng kanilang lupa at ibang likas na yaman. Mahalaga rin na ipabatid ng mga resulta mula sa pagsusuri ng lupa ay maitanggap ng ating mga magsasaka sa loob ng 5 araw sa pagsumiti ng soil sample nila. Depende sa pagiging komplikado ng pagsusuri. At sa unang taon ng operasyon ng MSL, ang lahat ng serbisyo ito ay sasagutin ng buo ng BSWM. Kaya wala po kayong kailangan alalahanin at babayaran dito sa susunod na taon. Layunin ng proyektong ito na bigyan ang ating mga magsasaka ng kaalaman at teknolohiyang magagamit nila na siyentipiko na paraan ng pagsasaka. Sa ganitong paraan, mapapalagaan nila ang kalusugan ng kanilang lupa
magagamit ng tama, ng pataba at makakamit ang mas mataas na ani. Hindi lamang ito'y nakakatulong sa ating mga magsasaka. Ang mga datos na makakalap mula rito ay magbibigay din sa atin sa ating mga tanggapan ng mga impormasyon upang makabuo ng patakaran na sumasailalim sa tunay na pangangailangan ng ating agrikultura at sa bawat lugar dahil iba-iba ang sitwasyon. Sa simula, tutungo itong mobile soil laboratory sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Aurora at Bataan. Mananatili ito sa bawat probinsya ng halos 2 buwan at magbibigay ng serbisyo sa 10 magsasaka bawat araw. Ngunit, simula pa lamang ito. Sa unang bahagi ng 2025, layunin natin maglunsad ng karagdagan 16 pa na mobile soil laboratory sa buong bansa. Isa bawat rehiyon. Ang proyektong ito ay nakaugat sa Presidential Decree number 1435 na nag-uutos sa BSWM na palakasin at paunlarin ang kapasidad ng ating soil laboratory. Ang araw na ito ay simbolo ng ating determinasyon, ang ating pagsisikap na buuin ang isang bansa na mas produktibo, mas malusog at mas matatag. Sa pagtahak natin sa landas tungo sa bagong Pilipinas, patuloy tayong tumutugon sa tawag ng ating mga magsasaka. Pangalagaan ang ating kalikasan at itaguyod ang isang bansang may matatag na pundasyon para sa kaunlaran at kasaganahan. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Salamat tayo sa ating mahal na presidente kung saan sa pagbibigay po ng importansya sa kahalagahan po ng soil analysis. Actually po yung utos niya sa Department of Agriculture na to increase soil testing in the country. So ito na po tayo ngayon. So ito po yung ating first mobile soil laboratory in the country. So kung saan ito po ay makakapag-analyze ng 44 parameters for soil, physical, chemical, and biological properties. So makakapag-analyze din po ito ng lupa. So napaka-importante po nito para po makapag-generate tayo ng fertilizer recommendation, yung pong site-specific recommendation, kung saan ito po ay makakatulong sa atin pong mga magsasaka. So sa pamamagitan po ng right fertilizer recommendation, so yung tamang pataba, gaano kadami at saan kailan po dapat i-apply, ito po ay maibibigay na impormasyon sa ating mga magsasaka para ma-address po natin yung pong ating concern para po sa ating low soil fertility, and at the same time po ma-improve po natin yung ating pong crop productivity, ensuring yung ating pong food security. Kaya po talaga kailangan natin magpa-analyze ng lupa para po yung ating pong ina-apply hindi po siya sobra at hindi po siya kulang. Kapag sobra po kasi, yun po yung nagko-contribute sa climate change kung saan nagkakaroon po tayo ng pollution sa ating pong lupa at sa ating tubig. Pag kulang naman po, so magre-resulta po ito ng soil degradation or low soil fertility. So makakatulong po yung pag-analyze po natin ng lupa para ma-increase po natin yung organic carbon sa atin pong lupa dahil malalaman po natin gaano kadami ang kailangang ilagay na fertilizer para na kinakailangan po ng ating halaman. Ito ay mauuna sa Region 3 kung saan ang criteria po natin, siyempre yung land area. So, and siyempre po yung demand ng soil analysis. So sa land area po, alam naman po natin, ito po yung unang i-deploy sa Nueva Ecija. So alam naman po natin, ang Nueva Ecija, ito po yung rice granary ng ating pong ng Central Luzon, and kung saan nandun din po yung malawak at pangangailangan ng soil analysis. Kami po sa Bureau of Soil and Water Management ay tunay nga po na yung aming po mga activities at programa ay tunay po na nag-a-answer po para po sa kapakanan ng ating magsasaka, sound environment po. And of course, siyempre po yung ang pinaka-importante at the end of the day yung food security natin at kumita yung ating pong mga magsasaka.